Good morning, my dear brothers and sisters. When I say spirit, your answer po is holy, no? Spirit, spirit, mas malakas pa, spirit. So happy Pentecost Sunday po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Today is a very special day for all of us, no? Hindi lang po Pentecost ngayon dahil ito rin po ay tinuturing nating birthday ng ating simbahan. So pakibati po yung katabi, pakisabi, happy birthday. Tas pakitapik din sa balikat, pakisabi yung regalo ko, ha? Di ba pag birthday may regalo, no? Usually. And alam po natin, no? Bakit ba ito tinuturing na birthday ng simbahan? Because after na mangyari, ipidala sa atin yung Espiritu Santo, nakita natin kung paanong yung mga apostol na noon ay takot na takot, pero nabigyan ng tapang at lakas para magpahayag. Kaya nga isang hamon po at paalala sa atin ng pagdiriwang natin ng Pentecost Sunday, ay wag na wag po tayong matakot magpahayag ng katotohanan. Huwag tayong matakot magpahayag ng katotohanan, lalo na po ngayon sa ating mundo na punong-puno ng kasinungalingan. Huwag tayong matakot magpahayag ng totoo. Do not be afraid to stand for the truth. Do not be afraid to live your faith. Yan po ang unang hamon sa atin. And bago po tayo magtungo doon sa pinakapuso ng ating reflection, let me first ask you, no? Do we really know the Holy Spirit? Kilala po ba natin ang Espiritu Santo? Sometimes the Holy Spirit is like that a family member, no? Who is always with us but remains unnoticed. We know the Father, we can easily relate to Jesus, but the Holy Spirit, sometimes hindi natin siya mas nakikita at hindi natin talaga siya minsan napapansin. Yet, alam natin that the Holy Spirit is part of the Trinity. At siya po yung third person ng Trinity, di ba? Father, Son, and the Holy Spirit. So, kung yung Father, ano po tawag natin sa Father? Creator. Kung ang Son, ang tawag natin sa anak, ano po tawag sa anak? Redeemer. Ang Holy Spirit ay, ayun, narinig doon, Sanctifier. So, God is the Creator, yung Son ang Redeemer, at ang Holy Spirit ang Sanctifier. Kaya nga po kung titingnan po natin, itong tatlo na ito ay hindi naman talaga sila nag-aaway-away. Hindi sila nagkukumpetensya. Kasi alam natin na hindi sila tatlong Diyos. Sila ay iisang Diyos sa tatlong persona. Alam niyo po, nung binabalikan ko yung notes ko nung ako po yung nag-aaral sa San Carlos Seminary, sabi ko, ito pala yung pag-aaral sa Espiritu Santo. Ang tawag po ay pneumatology. So it comes from the Greek word pneuma and logos. Pneuma, ibig sabihin, spirit, logos, meaning teaching about. So pag-aaral sa Espiritu Santo. At sa pag-aaral po na ito, isa po ang pneumatology sa pinakamahirap po naming subject. Kasi alam nyo, marami po sa amin bumabagsak doon. Kasi ang hirap-hirap po talagang unawain minsan ng Espiritu Santo. Pati naman po sa totoong buhay. Minsan hindi natin siya napapansin, pero nakikita natin yung kanyang galaw sa ating buhay. Kailan po ba natin unang na-receive ang Espiritu Santo? Binyag, baptism. After we were baptized, anong sumunod? Kailan? Kumpil. Kinumpilan tayo, pinagtibay yung biyaya ng Espiritu Santo, hindi lang para magkaroon ka ng requirement sa wedding. Di ba? Kasi hindi ka mabibigyan ng sakramento ng kasal kapag ikaw ay hindi nakumpilan. Pero, ang paalala sa atin nung tayo kinumpilan, handa na tayong mamatay. Handa na tayong ipagtanggol ang ating pananampalataya at ialay yung ating buhay para sa Diyos. Yun po yung confirmation natin eh. Kung paanong ako ay nagiging katulad ng mga apostoles, ako rin ay matapang na magpapahayag ng katotohanan. So yun po yun, no? Kaya po, kinumpilan tayo upang maging buhay na saksi ng pananampalataya. And in today's gospel, Jesus entered the room where the disciples were gathered in fear. And what was
his first greeting, ano pong pagbati ni Jesus? Sabi niya ba, buksan mo, papasukin ako. Yung ba sinabi ni Jesus? Hindi. Di ba? Ano pa sabi ni Jesus? Peace be with you. Kapayapaan. Hindi rin sinabi ni Jesus na nung wala ako, hinahanap niyo ako. Pero nung nandito ako, di ba? Hindi din siya sinabi yon. At di niya rin sinabi na, kinamusta niyo ba ako? Nung nahihirapan ako? Hindi. Ang sabi ni Jesus, peace be with you. Pero alam niyo, no? Yun yung pagmamahal eh. Hindi mo kailangang manumbat. Hindi mo kailangang sabihin na, nasan kayo noong hinahanap ako ng mga may kagalit sa akin? Nung pinahihirapan ako ng mga Hudyo, nasaan kayo? Nung pinahihirapan ako ng mga tao na sinasaktan at ipapako ako sa krus, nagtago kayo isa-isa. Hindi ganun ang sinabi ni Jesus. Not anger, not disappointment, but peace. Peace be with you. Kaya po, yung kapayapaan, dinadala ni Jesus sa atin. Ang hamon po sa atin ngayong Pentecost Sunday, tayo rin kaya yung nagbibigay ng kapayapaan sa iba. O baka naman pagpasok pa lang natin, ang naririnig na sa atin, ay ayan na naman yung yung magpupuna sa atin. Ayan na naman yung pangit yung ugali. Hindi kapayapaan. Pero bago po natin makuha at mabigay ang kapayapaan sa iba, mahalaga na tayo rin ay payapa. At paano po natin makukuha ang kapayapaan? First, learn to be grateful. Ano daw po yung una? Learn to be grateful. Sometimes we forget how blessed we already are. No? We always want more money, more success, more recognition. Unlimited yung gusto natin. Kaya nga di ba kapapalit lang ng iPhone 17, lumabas yung 18, palit na agad. Kasi andun yung paghahangad. Pero minsan, sa paghahangad natin, hindi na natin nakukuhang magpasalamat. At ang taong hindi marunong magpasalamat, hindi marunong makontento. Pero pinapaalala sa atin ni Jesus, ang payapang puso, marunong magpasalamat. Na kahit maliit yung biyayang pinagkakaloob sa kanya ng Diyos, pinagpapasalamat niya ito at patuloy niyang hinihingi na salamat sa Diyos at binigay mo sa akin ang bagay na ito. Minsan yan po yung nakakalungkot na epekto ng mga unlimited, di ba? Unlimited internet, unlimited rice, unlimited meat, no, sa mga kainan. Ano pa pangit na epekto niyan? Tanong niyo po sa akin, ano? Hindi na po natin alam paano makontento. Dahil merong unlimited, sige lang. Sige, gamitin natin to hanggang meron. Pero sana sa mundo po nating ginagalawan ngayon, matuto pa rin tayong makontento sa kung anuman ang mayroon at ipagkaloob sa atin ng Diyos. Dahil ang payapang puso, marunong makontento. Pangalawa, learn to unite. Ano daw po yung pangalawa? There is a beautiful word in Filipino po sa unite, no? Yung magkaisa. Sabi po sa atin, wag daw nating aalisin yung ka. Kasi bakit? Pag inalis mo yung ka sa magkaisa, anong matitira? Mag-isa, alone. And the Holy Spirit never calls us to isolation. The Holy Spirit calls us into a communion. Ayaw ng Espiritu Santo na naghihiwa-hiwalay, na nagdi-divide-divide tayo. Kaso sa atin pong mundong ginagalawan, apakabilis din pong mag-divide. Diba? Like for example, sa isang messenger, 3 kayong magkakabarkada or 4, gagawa ka ng messenger, ay ng group chat, 3 kayo, yung isa wala. Diba? Nandun yung pagkakahati-hati. Pero sana, kung payapa ang puso natin, matutunan nating magbuklod, matutunan nating magkaisa. Dahil ang payapang puso, nagkakaisa. Pinagkalooban po tayo ng Espiritu Santo ng iba't ibang mga talento. Pero yung mga talento na ito ay kailangan nating gamitin ng sama-sama at tulong-tulong. Kaya nga iniisip ko po, no, buti na lang sa Senado, iba-iba yung talento. May mas magaling, may alam nyo na, no, hindi magaling. Pero pinagkaloob ng Diyos na ganito, para tayo magtulong-tulong, hindi para mag-away-away. Minsan nga, paano pa kaya kung lahat magaling? Baka mas away-away talaga. Pero nakita po sana natin na una, ay na pangalawa pong paanyaya sa atin ng Espiritu Santo para maging payapa tayo, ay magkaroon tayo ng pagkakaisa. Pangatlo po at panghuli,
learn to forgive. Ano po yung una? Learn to be grateful, learn to unite, and learn to forgive. At the end of today's gospel, Jesus gives us the authority or kung paanong tinatagpo ng Panginoon yung alin, anong sakramento yung nare-relate natin doon? Yung kumpisal. Di ba? Ang patawarin mo sa lupa ay pinapatawad sa langit. Kung paanong binibigay sa atin ng Diyos yung kahalagahan ng pagpapatawad. Sapagkat sa pagpapatawad natin sa mga nakasama o nakagalit natin, nandoon po yung kapayapaan ng puso. A peaceful heart knows how to forgive. A peaceful heart knows how to say, I'm sorry, forgive me. Nasaktan ako, pero pinipili ko pa rin magpatawad. Kasi ang payapang puso ay ang pusong marunong magpatawad. Kapag po mahal ang bilihin, anong hinihingi? Kapag mahal po ang bilihin, anong hinihingi? Nagrereklamo kayo, no? Diba? Magrereklamo muna. Pero totoo, no? Kapag mahal ang bilihin, nanghihingi tayo ng tawad. Kasi kapag mahal, pinapatawad. At kapag minamahal, kayang magpatawad. At ganun po ang Diyos. Patuloy niya tayong hiniintay para magpatawad at patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Pero ganun pa man, hinihikayat tayo ng Diyos na kung pinatawad kita, magpatawad ka din ng iba. Wala tayong rason para di magpatawad ng ating kapwa eh. Kasi kung paano tayo niyayakap ng Diyos, paano niya tayo pinapatawad, yun din ang hinihingi niya sa atin. Kaya sana po no, sa pagpapatawad po natin, kung paano po natin sinasabing kinakalimutan na natin yung nagawa niya, inuumpisahan din nating mabuo muli yung relasyon. Kapag may mga bagay tayong hindi maintindihan, palagi po nating hingin ang paanyaya ng Diyos at palagi natin siyang sundan kung paano yung ginawa niya sa atin. Nagpatawad siya, tayo rin ay magpatawad din ng iba. Kaya po tanong ko po ngayon sa inyo, sino sa inyo ang gusto ng kapayapaan? Taas ang kamay. So yung tatlong bagay po. Learn to be grateful, learn to unite, and learn to forgive. Sa dulo po, muli po binabati ko po ang bawat isa ng happy birthday. Happy birthday po sa lahat. At alam po natin, kaakibat po ng birthday, sabi ko kanina, ay yung regalo. At alam natin, gusto nating makatanggap ng regalo. Tama po ba? Sige, lagay nyo nga po yung kanang kamay nyo sa tapat ng inyong puso. Nandyan na po yung regalo. Nandyan na po sa puso natin yung regalo. Yung Espiritu Santo na tinuturo sa atin ng Diyos kung paano tayo magiging payapa. At sana po sa pagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo, yun din yung maging hamon sa atin. Maging biyaya rin tayo at regalo sa iba. Huwag po sana tayo maging perwisyo, maging regalo. Amen.